araw po sa ating lahat dito po sa ating syudad ng Bacoor. Narito po muli ang inyong lingkod, Bishop Leo Bedanya Jr. from City Transformation Office. At bago po tayo magpanimula sa ating pakikinig ng salita ng Diyos at pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po na aming Panginoong Hesus, marami pong salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong kadakilaan. Lord, sa aming pong pag-aaral ng salita, pangunahan mo po kami, bigyan mo kami ng karunungan, talinong mula po sa iyo. Ikaw, O Diyos, ang maitaas at maluwalhati. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming pag-aaral ng iyong salita. Marami pong salamat, Ama. Ito aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Santiago, chapter 1 verse 19 to 25, ito pong sinasabi. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. Maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbaba, tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Ang Diyos ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang salita. Mga kapatid, mga magulang, dito po sa ating nabasa ay pinapakita po rito ang patungkol po sa kahalagahan ng pakikinig ng salita ng Diyos. No? Ayon po kay Santiago na lingkod ng Panginoon, sabi niya, mga minamahal kong kapatid, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. No? So kailangan po na tayo ay maging alisto. As a person, be quick to hear or to listen. No? Maging alisto po tayo sa pakikinig sapagkat ang pakikinig po ay mahalaga sa buhay ng isang tao. No? When you listen to the Word of God, no? The Word of God leads you to the right direction of your life. Dadaling ka nito sa tamang direksyon ng iyong buhay. Hindi ka nito dadalhin sa mali, sa kasamaan, kundi ang salita ng Diyos na atin pong pinapakinggan, it will lead you to a good life, no, to a good future. No, dadaling ka po nito sa isang mabuting buhay, magandang kinabukasan. No? Dahil ang salita nga po ng Diyos, katulad sa ating napag-aralan ng mga nagdaan, ay it gives life. No? Nagbibigay po ito ng buhay. Isang buhay na mapayapa, isang buhay na masagana, isang buhay na maunlad. No? Kaya nga po, ang salita ng Diyos ay napakahalaga po sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito po ay nagbabago ng buhay ng tao. Kaya nga ano pong sabi? No? Be quick to listen. Be quick to hear the Word of God. No? Kailangan po nating ito ipakinggan sapagkat ito nga po ay nagbabago ng buhay ng tao. No? Kaya ang sabi niya po, mag-ingat kayo sa pagsasalita. No? At hindi kayo kadapat magalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang kalooban ng Diyos. No? Kaya iwasan po natin ito. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbaba ninyong tanggapin ang salitang naitanim sa inyong puso. So the Word of God implanted in our hearts, no? Ito po ay ating itanim sa ating mga puso, yung Word, yung salita ng Diyos. Huwag po nating hayaan itong mawala sa atin. No? Sapagkat si Satanas po, ang sabi ng John 10:10,
Letter A, the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Naparito raw ang magnanakaw si Satanas para magnakaw, pumatay. No, ninanakaw niya po yung mga salita ng Diyos na natatanim sa ating mga puso. Kaya nga po kapag tayo po'y mabilis at alerto na nakikinig ng aral ng Diyos, ng salita ng Diyos, matatanim ito sa puso natin. Kaya mahalaga pong itanim natin sa puso natin ang salita ng Diyos. At pag ito po'y naitanim, ito po'y mag-uugat. Ito po'y tutubo at magbubunga. Katulad po ng isang binhi. Pag nagtanim ka ng kamatis sa likuran ng iyong bahay sa matabang lupa o anumang vegetable yan, yung binhi na yon ay tutubo siya. No? At pag tumubo siya, siyempre magbubunga siya. Kung ano yung puno mong itinanim, yun ang ibubunga niya. Kaya sa puso po natin, kung ano po ang naitanim dyan, kung mabuting aral, mabuting bagay, no? Yan po ang tutubo at magbubunga po siya. Pero kung ang natanim sa ating puso ay inggit, sama ng loob, galit, no? Ay yun din ang makikita sa buhay mo at lalabas sa bibig mo. No? Kaya nga po maraming tao dahil sa inggit, ay maliit na bagay ay pinalalaki at pipilitin niyang sirain ang kapwa niya dahil sa inggit. Ganyan po ang maraming tao. Inggit, galit, no? Pero ang salita ng Diyos na naitatanim sa puso ng isang tao, na pakinggan niya, yun po'y magbubunga ng magagandang asal, magbubunga ng magagandang gawa, magbubunga ng magandang pananalita, no? Dahil po sa salita ng Diyos. Kaya nga po, ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa buhay ng isang tao, no? So, pangatlo, sabi ng verse 22, mambuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So, the Word of God needs to implement. No? We need to do. No? Sabi roon, be ye not hearers only of the word, but be ye doers. Hindi lamang po daw tayo tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi tagagawa. No? Be ye doers of the word. I-apply po natin ito. Let us apply. No? I-implement natin sa sarili natin. Gawin po natin. Isagawa natin ang salita ng Diyos. Kailangan po ito'y nakikita sa atin. Kasi nga po, marami tayong kababayan, minsan nagko-quote ng verse, nagbabasa ng salita ng Diyos, may alam sa Bible, pero yung salita ng Diyos na kinote niya o binasa niya o sinalita niya ay hindi makita sa kanyang buhay. Ganyan po maraming tao. Para bagang balat kayo. Para bagang plastic, no? Akala mo totoong makadiyos, no? Tumatawag sa Diyos, nagbabasa ng Bible, pero yung salita ng Diyos na nababasa niya, hindi makita sa kanya at hindi isinasabuhay. No? So kaya mahalaga po ang salita ng Diyos, ito po i-apply sa buhay. Hindi lamang ito pinapakinggan, hindi lamang ito na babasa, kundi ini-apply sa buhay. No? Dahil kung ito raw po'y pinapakinggan natin at hindi natin isinasagawa, tulad lamang tayo ng isang taong humarap sa salamin, nakita yung sarili niya sa salamin, may dumi, iniwan niyang may dumi yung mukha niya, umalis siya, hindi niya tinanggal. No? Ganun po ang taong nakikinig ng salita ng Diyos. No? Verse 23, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. Pagkatapos makita ang sarili, ay umalis at kinalimutan ang kanyang anyo. Ayan. No, umalis siya, nakita niya sarili niya, marumi. Alam niyo, ang salita ng Diyos, it is like a mirror. Itinulad po ito sa salamin. Na kapag tayo ngayon humaharap sa salamin, inaayos natin ang buhok natin, ang mukha natin, pag may dumi, inaalis natin. No? Yun po yung salamin ng ating physical na katawan. Pero yung salamin ng kalooban natin, ng espiritu natin, ng puso natin, ay wala iba kundi ang salita ng Diyos. At kapag nakita natin ang sarili natin, marumi, yung loob natin, may kasalanan, may mali, kailangan po itong linisin, kailangan na itong alisin. Kaya ang sabi ng binasa natin sa 22, be ye not hearers only of the word, but be ye doers. No? Isinasagawa po ito. No? Kaya mahalaga po na ang salita ng Diyos sinusunod. No? Isinasagawa, ini-apply sa buhay. Kaya marami tayong makikita ngayon na akala mo maka-Diyos, no? Nagbabasa ng Bible at nagsasalita pa ng salita ng Diyos, pero yung salita ng Diyos na kanyang binanggit, yung salita ng Diyos na kanyang binikas, yung salita ng Diyos na kanyang binasa, ay hindi naman makita sa kanya.
No? Kaya makikita daw po natin ang isang taong makadiyos sa kanyang bunga. No? You will know my disciples, sabi ni Jesus, by their fruits. Makikilala nyo ang mga tunay kong alagad sa pamamagitan ng kanilang bunga. No? Yung kanilang pamumuhay. Ayan. So, kaya importante po na ang salita ng Diyos, ito po inia-apply natin sa buhay natin. Kanino itinulad ng Panginoon ang mga nakinig ng kanyang salita at nagsagawa nito? No? Kanino po itinulad ng Panginoon ang mga taong nakinig ng kanyang salita at nagsagawa nito? Ito po, Matthew chapter 7, basahin natin, verse 24. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino. Ayan. Yun daw po palang taong nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasagawa nito, itinulad siya ng Panginoon sa isang taong matalino. At yung taong matalino na yun ay nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Yung bahay ng taong matalino na yun na itinayo niya yung bahay niya sa ibabaw ng bato. Ibig sabihin, matibay yung pundasyon. Verse 25, umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba. Bakit? Sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. No? Kaya ang taong nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasagawa nito, ini-apply niya sa buhay, siya itinulad ng Panginoon sa taong matalino na nagtayo ng bahay. Yung bahay niyang itinayo sa ibabaw ng bato. Matibay ang pundasyon. Dumating man daw ang baha ng problema, pagsubok, testing, trial, suffering, no? Ano man ang maranasan niya sa buhay niya, hindi siya babaksak. Bakit? Dahil ang tinayo niyang bahay ay itinayo sa ibabaw ng bato. Matibay ang pundasyon. Ganon din daw yung nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasagawa nito. Kaya nga, kayo po na nakikinig ng salita ng Diyos, na hindi lamang ito pinakinggan, kundi itinanim sa puso at sinunod, ini-apply sa buhay. No? Itinulad tayo ng Panginoon sa isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato at matalino siya. No? Ayan. Sumunod, sabi rito, verse 26. Ngunit, ang mga nakikinig naman ng salita na hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong mangmang. Ayan. Na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang dumating ang ulan, malakas at baha, at binagyo ang bahay na itinayo sa buhangin ay bumagsak. Bumagsak po yung bahay. Bakit? Kasi yung bahay ng mangmang na itinayo niya yung bahay niya sa buhangin. Nung bumaha, umulan, malakas, bumagsak ang bahay. Bakit? Mabuhay ang pundasyon. Ito naman daw yung mga taong nakikinig ng salita na hindi nagsasagawa. Mga taong hindi niya-apply sa buhay ang salita ng Diyos. Mga taong hindi sinusunod ang salita ng Diyos. Na dumating ang mga problema, ang temptation, ang mga trials, ang mga pagsubok. Dumating ang demonyos, tinukso siya. No? Natukso naman siya. Dahil nga hindi niya itinanim ang salita ng Diyos sa puso niya, hindi niya in-apply, iyon, bumaksak siya, nahulog siya sa kasalanan. Nagkasala siya. No? Dahil ang pundasyon niya ng pananampalataya sa Diyos at yung salita ng Diyos na narinig niya, nakatayo sa ibabaw ng buhangin. Hindi matibay. No? Hindi nakapix. Hindi founded sa Word of God. Kaya pagdating ng problema ng pagsubok, ayun, baksak siya. Kaya ganito, itinulad ng Panginoon ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Isang matalino at isang mangmang. No? Nang matalino, anumang problema, pagsubok ang dumating sa kanya, tuksuin man siya, may kasalanan man dumating, pandaraya, panloloko, anumang gawa ng mundo at kasalanan, hindi siya napadadaig. Dahil matibay ang foundation niya, ang salita ng Diyos. No? Matibay ang pundasyon niya, ang Panginoon. Dahil sinusunod niya, inia-apply niya at isinasagawa ang salita ng Diyos. At yun namang taong mangmang na nagtayo ng kanyang bahay, itinayo ang bahay niya sa buhangin. No? Dumating ang baha, pagsubok problema, bumaksak ang bahay. Bakit? Dahil mabuhay ang foundation. Ito yung mga taong nakikinig ng salita, pero hindi nagsasagawa. Kaya mga kapatid, mga magulang, isagawa po natin ang salita ng Diyos, sundin natin, i-apply natin, wag lamang tayo maging tagapakinig, kundi tagasagawa po nito. Amen. Tayo po'y manalangin.
Amang Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat. Dahil ang salita mo hindi babalik sa iyo na walang kabuluhan. Ito po'y mas matalas pa sa isang magkabilang talim na nakakataho at nalalaman ang iniisip at nasa puso ng tao. Kaya Panginoon, ang mga kababayan namin dito sa siyudad ng Bacoor na nakinig ng iyong salita, pagpalain mo po sila, tulungan mo sila na ma-i-apply sa buhay ang mga salita mo. Panginoon, na ma-overcome ang mga trial sa buhay at ito po'y mapaglabanan. Salamat po, O Diyos. Ingatan niyo ang aming makababayan, especially ang aming Mayor Lani Mercado Revilla, ang aming Senador Bong. Patuloy niyo po siyang palakasin at pagalingin sa kanyang nararamdaman at siya'y tatayo ng muli at patuloy na magiging pagpapala at magkakaroon ng transformation sa buhay niya. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. In Jesus' name this we pray. Amen. Amen. God bless you all.